Kakapanganak ko lang nang malaman ko na may ibang kinahuhumalingang babae ang mister ko. Umalis siya at iniwan kami ng anak ko. Hi Ate Ann, gusto ko lang po i-share ang aming love story ng aking asawa. Nagkakilala kami sa school noong college. Hindi naman talaga siya ang aking gusto at may boyfriend po ako noon. LDR nga lang, ako nasa Maynila at ang boyfriend ko nasa Leyte. Dahil sa kakulitan ng aking asawa noon, panay ligaw, at sabi ko hindi nga ako, ayaw ko nga magpaligaw. Puro pa din siya dikit ng dikit sa akin at di nagtagal, nahulog na din ako sa kanya. Pero ika nga, tadhana na ang gumawa ng paraan. Nalaman ko ang aking boyfriend ay may babaeng iba. Walang pag-aalinlangan, nakipaghiwalay na ako sa kanya at hinayaan ko na lang ang asawa ko noon na ligawan ako. Ilang buwan, sinagot ko na din siya. Sa 4 years na kami noon at may kanya-kanyang work, nalaman ko na may iba pala siyang babae. Nasaktan ako, Ate Ann. Hindi ko akalain na ang lalaking mahal na mahal ako ay maghahanap pa ng iba. Dahil nga tanga ako, Ate Ann, pinatawad ko at okay naman ang pagsasama namin. Oo, Ate Ann nagsama na nga kami kasi buntis na ako noon. 2 na ang anak namin, Ate Ann. Masaya naman kami, kaso sa hirap ng buhay hindi magkasya ang sahod ng asawa ko. Dahil sa puro stress sa bahay, mas gusto pa niya sa work na lang. Nararamdaman ko na nanlalamig na siya sa akin. Bagong panganak ako, Ate Ann, kaya sobrang na-stress ako. Na-feel ko na may ibang kinahuhumalingan ng asawa ko. At ayun nga, Ate Ann, umalis siya sa bahay at naiwan ako kasama ng mga anak namin. Masakit sa akin ang nangyari, kaya umuwi muna ako sa mga magulang ko, Ate Ann. Dinamayan ako ng mga kapatid ko at mga magulang ko. Nag-usap pa kami noon ng asawa ko, alang-alang sa mga anak namin tungkol sa padala niya. Nalaman ko nagkasakit ang asawa ko at umuwi siya sa bahay. Nag-aalala ako, Ate Ann. Kaya umuwi na din ako sa amin at doon, naging okay naman kami. Mahal ko kasi siya Doon ko nalaman na may babae nga siya at nahuli ko sa chat. Iyak ako ng iyak, pinagsusuntok ko siya para lang hindi gumulo ang buhay namin. Hindi na ako umalis sa bahay, naging manhid na ako, Ate Ann. Kinabukasan, nagkasakit ang asawa ko. Hindi ko siya maiwan kaya inalagaan ko. Akala ko okay na kami pero nalaman ko sila pa din ng babae niya. Sa sobrang manhid ko, Ate Ann, parang wala akong alam na may babae siya. Totoo nga, sabi nila alang-alang sa mga bata, magiging tanga ka talaga. Nasa iisang kwarto kami pero hindi kami magkatabi matulog. Sa kwarto ako, nasa kama ako, siya naman sa sahig. Oh, Ate nilalabhan ko pa mga damit niya. Nagsasama kami nang hindi ko siya kinakausap. Pero siya, kinakausap ako. Oo, Ate Ann. Naging bato na akong tao pagdating sa kanya. Ramdam niya, hindi ko din pinapakialaman ang relasyon nila ng babae niya. Nagkikita sila, tapos kinabukasan pa siya uuwi. Hinahayaan ko siya. Nililibang ko sarili ko sa mga K-drama. Ilang buwan naging ganon. Panay bigay ng pasalubong kada alis niya. Pero hindi ko siya kinakausap. Hinihintay ko siya na lang ang sumuko. At umalis. Tanggap ko na, Ate Ann. Pero isang araw sabi niya wala na daw sila ng babae niya. Pero Ate Ann, hindi ako natuwa kasi wala na akong pakialam sa kanila. Panay kausap sa akin ang asawa ko, sabi niya namimiss na niya ako. Hindi ko pa din siya kinibo pero masakit din pala, Ate Ann, tuwing naaalala ko. Ilang buwan, nakikita ko hindi na nga umalis ang asawa ko. Nakita ko sa FB niya, hindi na sila nag-uusap. Puro trabaho na ang asawa ko, bahay at trabaho ang ginagawa niya. Bumabawi siya, nakikita ko. Umabot ng 2 years, napatawad ko siya, Ate Ane. Na-realize ko, mahal ko pa ang asawa ko. Nabuntis ako ulit, Ate Ann. 3 na ang anak namin. Niyaya niya akong magpakasal, nagulat ako. Hindi ko akalain papakasalan ako ng asawa ko. Nakikita ko na nagbabago nga siya, Ate Ann. Bumalik ang tiwala ko sa kanya. Napunta sa usapan namin ang pag-abroad niya. Sa una, tutol ako pero sa hirap ng buhay sa Pilipinas, Ate Ann, napa-oo ako. Sa ngayon, Ate Ann, 2 years na siya abroad. Masasabi ko, masaya kami, Ate Ann. Nakikita ko ang pagbawi niya sa akin at sa mga anak niya.